Bumabanat na rin kay VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, etong inyong number 1 senator. Di ba number 1 na daw siya sa survey? At ang sabi, mga kababayan, mapipigilan pa daw ang baha kaysa sa pagkapanalo nitong senador ni Erwin Tulfo, mga kababayan. Dahil number 1 daw eh. At pagkatapos nga ng speech ni Tambalostos kahapon, mga kababayan, nagsalita agad itong si Erwin. Puring-puri kay Tamba, mga kababayan. Pumula ang palad sa kakapalakpak. At ang sabi niya, we support you all the way, Speaker Martin Romualdez. So ito ni Romualdez, mga kababayan eh. At ang sabi niya, tama ka dyan, Speaker Martin, dito sa sinasabi mong paglulustay ng pera ni Inday Sara Duterte. Fund misuse daw, mga kababayan. Klarong-klaro daw, sabi ni Erwin Tulfo. Di ba yan naman talaga ang palagi nilang sinasabi? Na mga kampo ni Ngagag, mga kababayan, na naglulustay ng pera si VP Sara. At binansagan pa nga nilang Inday Lustay si VP Sara Duterte. Eto na rin ang pinagnganganak doon sa Erwin Tulfo. Panoorin niyo po. Mr. Speaker, distinguished colleagues, Mr. Speaker. the partyless coalition clearly see Clearly see. Ibig sabihin, mga kababayan, malinaw na sa kanila. May judgment na sila. a diversion of attention away from the mounting evidence of fund misuse Mounting evidence of fund misuse. Grabe, mga kababayan, gabundok daw na ebidensya ng fund misuse. Clearly see, ang diversion. Dinadivert na ni Sara. under the office of the Vice President in the Department of Education. Paano yung fund misuse nyo sa pamigay-migay ng ayuda, Erwin Tulfo? Kahit sa ang bigayan ng AKAP, mga kababayan, yung mga AX. Nakikita natin ito sa Erwin kasama si Tambaloslos sa kanyang amo. Yan, Erwin, hindi yan fund misuse. Mr. Speaker, the allegation Mr. Speaker, parang bata, mga kababayan na kuya. Smil, pakasalan mo ang speaker mo. The allegation of financial irregularities Financial irregularities. Ini-insinuate na ni Tulfo, mga kababayan, na kurakot si Inday. involving the OBP and the DepEd Paano yung office of the speaker mo? are serious and demand answers. Demand answers daw. Bulok! Anong ginawa nyo kay Sara kahapon? Hindi nyo pinagsalita. Gusto magsalita ang tao Gusto. Sabi ni Sara, Mr. Chair, can I answer? No, you are not allowed to answer. Akala ba namin gusto nyo ng answers? Bakit hindi nyo pinapasagot? Tulpok! Maagang nabulok ito si Tulfo, mga kababayan, no? Kabagog-bago sa politika, bulok na. Tapang-tapangan yan dati Duwag pala, mga kababayan, luhod kitamba. The Filipino people deserve accountability. From you! From your boss and your colleagues dyan sa Congress. Liquidation by certification, mga ungas. Transparency and Transparency. Ay nako, matamaan ka ng kidlat niyan, Erwin. Pinagsasabi mo, lahat tumatama sa'yo. honesty from their leaders. Honesty! From the words of mga sinungaling, sino ba ang may kasong cyber libel? Alam niyo, mga kababayan, convicted po ito sa cyber libel. At ewan lang natin, ngayon mga Comelec, mayroon ng conviction ito sa cyber libel. Umamin na yan mismo Kaya nga hindi ito na-appoint na secretary ng DSWD dahil sa kanyang conviction sa libel. Isa na yung mga factor na iyon. Malinaw doon sa rules sa Comelec, mga kababayan, na kapag mayroon conviction, may kaugnayan sa moral turpitude, di ba? Sinungaling. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, or pwede rin sinungaling at magnanakaw. Kaya hindi papayagan niya ng Comelec. Pero, Comelec, pag ito pinayagan niya, wala. Nagnag na talaga ang gobyernong ito. Especially from someone who oversees billions of pesos meant to uplift the lives of our citizens and improve the quality of education of our children. Grabing pang iinsulto niya kay Sara Duterte, mga kababayan, Instead of addressing these issues head-on, instead daw of addressing this issue head-on, head-on na nga kayo kahapon Kayo ang hindi maka-head-on dahil habang nagsasalita si Sara, mga kababayan, isuspend, session suspended. Dahil ayaw na lang pasalitain Sinungaling talaga itong si Erwin, no? Kaya nga pala, mga kababayan, nakasuhan ng... hindi nakasuhan! Guilty na pala! Sa Supreme Court pa,
Convicted na sa cyber libel, mga kababayan. They have chosen to create smoke screen, Smoke screen. fabricating baseless accusations Anong baseless? Anong baseless doon? Sabihin mo kung anong baseless. May basihan si Sara, may ebidensya siya. Galawang dilaw na ito si Erwin Tulfo, mga kababayan, ano? against Speaker Ferdinand Martin Romualdez Oo, and si Tamba. Si Tamba na ang kanyang pinagtatanggol, mga kababayan. other public officials. Mr. Speaker, Mas pinagtanggol pa nga niya si Tamba kaysa sa ating presidente. Sino ba presidente mo? Grabe, no? Anong pinakain ni Tamba nito, mga kababayan? Bakit? Parang gayumang-gayuma. the Speaker of this House, Ferdinand Martin G. Romualdez, Ilang ulit na talaga niya binanggit ang pangalan ng kanyang crush. has shown exemplary leadership Wow, exemplary! Hoy, Erwin, exemplary. Tingnan mo yung resulta ng survey. Kung gusto mo mataas ka naman sa survey, i-donate mo ang new rating kay Tambaluslos na 0.8 na kanya. Mas bagay ka pa siguro maging House Speaker. Magpalit kayo ng pwesto, okay lang. Pero base dito sa pinapakita mo, you are not deserving, Erwin Tulfo. Red flag, mga kababayan, ha. Pag ito, napasok ito sa Senado, tandaan nyo ang araw na ito. This is already a red flag for him. in ensuring that this chamber remains a bastion of transparency and accountability. Oh, Diyos mio. Coming from the words of the crocodile, mga kababayan. Transparency and accountability. Pero kung pag-uusapan kung paano sila ino-audit ng COA, certification lang. Walang resibo. Nasaan ang transparency dyan? At yung pabubuli nila sa hearing, mga kababayan, sa Quadcom, ganyan. Sila ang batas. Nasaan ang accountability niyan? He has no time for petty political games. Petty political His games. focus is on serving the Philippines Wala dang time si Romualdez, mga kababayan, sa petty political games. Tapos, ang ginagawa ngayon, panay hearing sa kalaban sa politika. Narinig mo ba sinasabi mo, Tolpo? people. Mr. Speaker, the Filipino people deserve the truth. Talaga. Bakit tahimik ka doon sa issue ng Okada, heavy luggage? Andun na yan sa Amerika, mga kababayan. Korte ng Amerika mismo. May ruling na nga siguro, di ba? Halongkatin mo din yan. Dahil bribery iyon, mga kababayan, krimen ang ginawa, mga kababayan, Tambaluslos doon. They deserve leaders who prioritize service over self-preservation. Diyos mio! At sino yun, si Tamba? Serbisyo sa inyong bulsa! Mio, serbisyo lang daw, mga kababayan, tapos nagpapayaman. This House, under the Speaker's leadership, It's a rotten house. remains committed to ensuring that no one is above the law. Wow! No one is above the law. Tapos kumakasta, mga kababayan, mga diktador. Ilan na ba ang yung pinakulong dyan, pinakontempt ng walang kalaban-laban? Noong SMNI, tinanggalan nyo ng prangkisa, ha? Valid na franchise, mga kababayan. Tinanggal. No one is above dilaw pa rin. Mukha ni Tulpok, Bahala kayo, mga kababayan, kung iboton yan to. Wag nyo ako isali. This man is a coward. And that Nilunok ang prinsipyo, mga kababayan, para lang dyan sa kanyang amo na si Tambaluslos. Kung para ka talaga sa Pilipino, Tulfo, magsalita ka ng totoo, hindi yang pasipsip ka dyan sa Tambaluslos mo. public funds are used properly and responsibly. That is all. Thank you, Mr. Speaker. Bulok ka, Tulfo. Yan ang masasabi namin. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Sa paninira nitong si Tulfo kay VP Sara Duterte, post your comments below.